Hi guys, this is Sergeant Effects and welcome to New tutorial. So for today's video, I will teach you how to use HoloBox with my Oscillate. I will teach you how to use HoloBox with Bouncing Oscillate without using Move and Transform. So iba yun sa paningin nyo, no? Iba rin sa pandinig nyo. Ngayon nyo lang maririnig yan sa akin. Diba? Sagot? Di ka sasagot? Ha? Nabasag. So, for today's video, hindi ako mag-edit. Kita nyo naman. Pakita mo yung phone natin. Sino may hawak? Siya ho may hawak ng phone ko. At siya rin po magtuturo sa inyo ng tamang timpla ng HoloBox at Oscillate. Nga po, no? Tamo yung pagkakarig nyo. Oscillate. So, without further ado, let's begin. So, punta tayo sa projects. Okay? Plus sign. Pinutin ng plus sign. And 916 ang portrait size of the TikTok na pinag-upload natin. And then, we have 5 layers. Meron tayong 5 layers na gagamitin lang natin in 6 seconds lang. Kasi tutorial lang naman to. Kasi itong gagawin ko is upload ko rin naman sa TikTok after ko may edit ito. Nangangatay ulo ko. So, maglagay tayo ng first overlay. So, this is the first overlay. So, pinutin natin yung tatlong tuldok sa taas and stretch. So, ang gagawin natin dito is zoomin natin ng konti lang. So, mag-add tayo ng shape. Yan, pwede na rin yan. So, i-full mo siya ng fill composition area. Yes. Tapos, zoom Ano out mo pinagkaiba ng fit sa fill? Kasi pag sinabi natin fit in the portrait size, doon lang po mapupunta yung size ng rectangle size na yon. Sa pinakang screen lang po na yon. Pag fill, yung gano'ng kalaki yung size na maliit siya, is mag-stretch siya in the wide. Parang 916. So, tapos next. Yung shape na yon is papalakihin pa natin siya ng 2,500. Ito? Yes. Okay, pagkatapos, i-copy natin ito. Yung may tatak na new sa taas. And copy layer. Para hindi po tayo mahirapan na maglalagay tayo ng bagong shape. Makinig ka kasi, kaya hindi ka natututo eh. Pagkapunta tayo sa effects. Pagkatapos punta sa effects, i-group muna natin to. Okay, yan. Yan. Pinat natin yung pangalawa. Itong gitna. Yes, yung gitna. And then, maglagay na tayo ng HoloBox effect. Yes. Sa 3D po tayo pupunta. Find the HoloBox. Teka lang, di ko makita. Okay, standard settings na po ang kukunin natin. At tayo po kasi mismo mag-adjust nito. At ako? So, sa width naman tayo. Punta tayo ng width. Hindi pa po muna maglalagay ng keyframe? Sa keyframe po kasi, hindi po muna tayo maglalagay niya kasi adjust po natin yung size at gano'ng kalaki ang magiging background natin, gano'ng kalaki. Para mas maging alam nyo na yung width natin is 500. Width 500. Yes po. Tapos yung height din 500. Yes. Punta naman tayo sa baba. Scroll tayo ng konti. Oh. Sorry. Baba ulit tayo. Baba. Yung position naman po, nakikita nyo po 600 siya. Gagawin po natin siyang 100 lang. 110 na natin. Okay. Okay, baba pa rin tayo. Baba. So sa front side ay hindi natin siya gagalawin. Yung top side, bottom side, right side, and left side. So sa light source, papalitan po natin siya ng light. Flat lang po ilalagay natin doon kasi yun yung pinaka-natural color of the overlay. So punta tayo dun sa orientation. Punta tayo sa orientation. So sa letter B, may makikita tayo dong 0 degree. So gagawin natin siyang Tapos mag-add tayo doon ng
keyframe. Saan? Yan. To? Yan. Tapos kada bitmark po isang keyframe sa 10 na yun. So, kanina, positive 10. So, ngayon ay dadako naman tayo sa negative 10, which is the sa gitna ng dalawang bitmark na pinaglagyan natin. Yan. Pull na tayo sa rotation. So, sa first keyframe is 0. So, punta naman tayo sa graph nito. Tapos? So, pindutin natin yung tatlong maliliit na tuldok sa ilalim. Enable overshoot. Pag ganito? Yan, ganyan lang po. Napakasimple. Tapos, ikakopy po natin yung graph. Copy graph. Copy. Copy curve pala. Pindutin ulit natin yung tatlong tuldok. Ito. Tapos, yan. Paste all. Sa rotation, ang magiging graph natin doon is the S-graph na tinatawag ko. Ako lang palang tumatawag ng S-graph doon. Doon, sagot. Ito. So, i-play natin kung ano nga ba resulta nito. Teka lang, may black siya sa gilid. Ay, no? So, paano nga ba i-adjust yun if meron siyang black color sa gilid? So, punta tayo sa group. Pindutin natin yung group, naka-group na ito. Tapos, edit group. Makikita po tayo sa baba. Tapos, yung pinaka-overlay na picture is iwa-wide pa natin. Papalakihin pa natin. I-zoom in natin siya ng todo para wala siyang Yes. Para wala siyang makitang black screen sa gilid. Okay na yan. Yan na po yun. So, as you can see, wala na po siyang black screen na solusyonan na agad natin ang problema. So, punta tayo sa second overlay. Tapos, maglagay ulit tayo ng shape. Katulad kanina, dapat na i-paste natin yung ngayon. Yeah. Extend mo natin yung picture in 6 seconds. Yan. Yan. Tapos, ipipaste po natin yung shape kanina. Paste ba? Yes, paste layer yung ano. So, extend din po natin siya in 6 seconds. Tapos, So, parang paulit-ulit lang po dito. I-group natin siya ulit. Ganun, parang ganun lang. Yan. So, sa unang hollow box effect, ikakopy po natin yung nasa first layer na hollow box. Copy. ito? Yes. Yung Copy pindutin natin yung tatlong tuldok na yun. Ito. Tapos copy effect. And then paste sa bagong overlay. So, RGN. Paano namin ito i-adjust? So, yung width and height is babawasan po natin ng 400. So, which is magiging 100 na lang po siya. Ano? Tapos, Yung first overlay is adjust natin siya ng frequency or range. So, punta tayo sa first layer muna. So, punta tayo ng front side. So, baba konti. Sa outset po dito is 46. So, sa second overlay is magiging 48. Yes, yun lang po yung babaguhin natin. At wala na po tayo. Sa ray marching po, hindi na po tayo mag-adjust kasi mag-lag po ang ating AM, lalo na po ang ating effect na hollow box. So, punta na tayo sa third overlay. third. Ganun lang ulit. So, yan po. I-group lang po natin siya ulit. At maglalagay po tayo ng shape. Alam ko na. Yan, sige daw. Kung alam mo yan, tuloy-tuloy mo na. Kaya ko to eh. Lang. Tagabangin ko kayo. Kung yung isa ay 48, ano ba yung isa? 50 ba yun? 8 lang.
Adjust. Titignan ko kung ano yung ilan nga ulit to. Front side. 46. Tapos yung pangalawa, 48. Ito, 50. Kasi dalawa-dalawa eh. Oh, yan na. Sakto na pala. 50. So, sa fourth naman tayo. Okay na yan? So, same doon process na lang po ito. Ulit-ulit lang po ito. So, ganito lang po magiging process niyan. Sa una, is marami mo tayo adjust. So, sa second overlay, wala na po masyado. Kasi bawas naman na po lahat yun. So, yung second hanggang fifth overlay is magiging 100 lang po yung height and width. Ang babaguhin lang po natin is yung outset sa front side. Yun lang po ang babaguhin natin. So, sa first overlay, 46. So, sa second naman, 48. So, the third overlay, 50. So, fourth overlay, 52. And the last is 54. Pero depende po kasi yan kung ilang overlays po talaga ang inyong nakaset. Basta pag halimbawa, ikaw yung overlay or yung person or subject, ang magiging background po nun is papuntang likod lang. Magiging pabawas po siya, which is 48, 46, 44, 42, ganun lang po. Pero pag nasa unahan naman, yung overlay is 52, 54, kasi papunta po siya ng pauna, parang magiging pauna siya ng pauna. Ganun lang siya. Hindi ko na siya tinuturuan yan, ha? Siya na mismo gumawa, eh. Lagyan natin ng ulap. Example lang naman yun. Okay na, tapos na. Yeah. Tingnan natin. Hey, napakaganda. So, just like what I said earlier, paano nga ba gamitin ang bounce effect ng oscillate nang hindi ka gumagamit ng move and transform and the null or null? Para napaka-imposible, no? Hindi po siya yung naganto-gantong effect. Hindi po siya na ganon, which is yung parang talbog sa move and transform talaga. Ganun po yan. So, punta tayo ng effects at hanapin natin sa move and transform yung oscillate. Wait lang. Hindi ko siya i-group. Effects lang ulit. No. Effects lang? Mula Yes, dito sa effects lang po. pinakauna? Oo. Effects. Tapos, Add effect lang po tayo. Sa move and transform, hanapin natin sa oscillate. So, pindutin natin sa oscillate. So, sa angle po is 90 degrees. lagyan ko muna kay train. Hindi na siya maglalagay mo. 90 degrees. 90. Type lang po natin ng 90. Yan. So, sa frequency, full 0 po tayo. So, sa magnitude is 90 or 100. Magiging lang pala siya 0.20. 0.20 per per keyframe, per mark pala. Kita niyo sa malaking screen na yan. So, sa gitnang to, maglalagay tayo ng 0 phase. Right, hindi po kayo maglagay dito ng keyframe. Automatic naman po. Pag nyo-adjust nyo, mag-keyframe siya ng kanya. So, okay na? Okay na. So, punta tayo ng graph, guys. Same graph lang dun sa kanina. Parang ulit eh. Punta tayo dun sa graph with the out animation. Yan. So, i-copy lang natin and paste lang ulit. And, Paste on. so, every center phone ng keyframe yun is click the reverse sign. Sa graph po yun. Yan, parang ganyan po. Yan, madali.
Ayan. Ito na. Hindi, giant kasi yung sa rotate. Yan. Okay na. Okay. Ayan po yan. Tapos, i-visible na po natin lahat ng overlay. Paano nga ba siya visible? Click the eye sign on the left side. Ano? Punta dito. Ito. Yan. So, yung ginawa natin, kakopy lang natin yung oscillate from the first overlay na ginawa natin. Copy effect. Tapos, pag may nakita kang overlay dyan, ayan, tanggalin natin yan. Oscillate na isa. Burahin po natin yun, which is yung mali na ituro ko kanina. So, let's watch the result. Uy, ang ganda! Yeah! And that's it! Yun na po yung tutorial ko for today's video. So, anong oras na ba? Anong oras na po nagre-record tayo? Okay, it's 9:26 na po ng gabi. Yan na po yung result. Napakaganda ng result natin, guys. Kita nyo naman. Wala, namatay. Ala. So that's it lang for today's video. Yun lang po yung tutorial. So gusto mo mag-suggest nyo ng horror games, libre-libre po mag-PM sa Facebook ko or kaya sa page natin. And sa mga challenges, try na to na challenge, abangan nyo yan. At mag-upload na kayo or mag-share kayo ng post na fun reels dun sa ating RJ Effects official group sa GC po natin sa Facebook. Na nga po, libre lang po mag-join at wala po yung bayad. So bago ko umalis, ang awa mo na, mag-like ka naman sa video. So don't forget to like, comment, share, and subscribe. And see you to the next one. Goodbye. Babush. Taklo mo na.